Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, bibigyan ko kayo ng top features na pwede nyo makonsider dito sa bagong labas sa sobrang mura na 5G device, the Poco M8 5G. So tara, pag-usapan natin. So ayan mga ka-J-Vlog, for today's video, another, ano na naman tayo, pag-usapan natin ng Poco M8 5G. Since ito ay bagong labas talaga sa market, kailangan natin talaga silang, ano yung tawag doon, isa-isain o himay-himayin yung topic ng Poco M8 5G. So ngayon, ang pagpo-focusan natin yung top features nitong smartphone na to. At kung bakit, sa kanyang presyo ay sulit din siya. I know marami ring nagrereklamo sa SRP ng Poco M8 5G. Ang SRP nito, hindi ako nagkakamali, check natin. Ang SRP kasi nito mga lods is nasa 13,000 pesos for the 8GB 256 at 15,000 pesos for the 8GB 512. Ang magandang balita kasi dito sa product link natin, diyan, itong tinuturo ko, may link po dyan. I-click nyan mga idol, mura lang dyan ang Poco M8 5G. Sa ngayon, check natin sa online. Nakuha kasi ang Poco M8 5G ko sa halagang 8,500 pesos. So, di ba, napakasulit. Yun kasi yung launch date niya. So, ngayon, check natin siya. And I think mura pa rin naman siya sa online. The Poco M... 8,000 din pala. Oh, 8,800 pesos. Mayroon pa tayong voucher. So, pwede nyo makuha itong... I think, tingnan natin yung RAM neto. This is the 8GB 256 pa to. 8,800 pesos mga ka-J-Vlog, di ba? Napakamura sa online. So, pwede nyo siya makuha ng 8 to 10,000 pesos mga idol. So, pwede nyo siya makuha at a range ng 8 to 10,000 pesos. Depende rin yan sa color or sa offer. Basta yun yung possible price na pwede nyo makuha ang Poco M8 5G. So, again mga ka-J-Vlog, from its SRP na 13,000 pesos, pwede nyo na lang siya makuha ng 8 to 10,000 pesos. Diba? Napakalaking discount niyan. 3 to 5,000 pesos na discount. So, yung SRP na yun yung possible price na pwede nyo siya mabili sa mall or sa mga offline stores. Pero dito sa online, again, official store po ito ni Poco. Sa mismong Poco po kayo bibili. Mura lang siya. At pag galing nga kayo sa ating video, may special voucher pa. So, yun. Marami ngayon naghahanap talaga ng murang 5G. And again, for the Poco M8 5G, tulad ng sinabi ko, ito talaga yung parang successor ng Poco M7 Pro. Hindi po yung Poco M8 Pro. Bakit ko nasabi yan? Ang Poco M7 Pro mga idol, ang presyo niya nakuha ko rin at least 8,000 din yan. 8,000 plus. Same din dito ngayon sa Poco M8 5G. At ang nakakatawa dito, yung Xiaomi Redmi Note 15 5G, same sila halos ng specifications nito Poco M8 5G at mas mura pa rin ang Poco M8 5G at meron pang mas better RAM at ROM, di ba? Yung Xiaomi Redmi Note 15 5G, that is 6GB 128. Ito po is 8GB 256GB of internal storage. Napakasulit at ano to ang nakakatuwa dito nung ginamit ko to, ang nipis niya talaga, ang gaan niya pa. May nagsasabi na nakikita ko na yung 5,000 na nalilitan na sila, at least ang pinagdang i-consider ngayon is 6K. For me, my own opinion, hindi 5,000 is still acceptable ngayon. Malaki pa rin yan. 5,500 dito sa Poco M8, malaki yan. So, nakapag-download ako dito nung Genshin. Kasi pag nagda-download ka ng Genshin or ng Wuthering Waves, dapat naka-on yan ino-off ko lang yung brightness, tapos ini-stay ko lang siya para mag-download yung resources ng mas mabilis. In fairness, for the standby time, matagal talaga siyang malubat. And when it comes sa paglalaro, matagal din siya magbawas ng battery percentage. So yun, the battery performance of the Poco M8 is maganda naman mga idol, at huwag kayong mag-alala na mabilis siyang malubat. Again, yung battery performance ng smartphone nyo nagde-depende po kung paano nyo siya gamitin. So the battery consumption depends on how the user use their smartphone. For example, kung straight kayo naglalaro, talagang mas mabilis po yung malubat. Kung kanyang casual things lang, social media, nanonood, mas mabilis talaga siya malubat. Kung magsa-social media ka lang, calls and texts, mga ganyan lang basic task, matagal po malulubat yung smartphone nyo. Ang maganda nga doon, malaki battery capacity niya, pero ang gaan niya, solid.
Tapos yung design, nakakatawa. Ewan ko ba, dito sa Poco tsaka sa Xiaomi. Pare-pareho sila ng design. Sa Note 15 series, from 4G to 15 Pro Plus, 5G, pareho. Poco M8, Poco M8 Pro, pareho din ang design. Pareho, lahat sila ay merong square-shaped camera module sa gitna na pag malayuan, mahirap talagang i-identify which is Poco, ano ba ang Poco M8, ano bang Poco M8 Pro, ano ba ang Xiaomi Redmi Note 15 5G, di ba? Pag titingnan nyo lang na malapitan doon sa word ng mga camera nila, doon nyo ma-identify kung anong smartphone yan. Nangyari na yan sa Note 13 series din. Puro ang magkakamukha yung camera at nakikita ko lang ang differentiate nila when it comes sa nakasulat sa likod. Meron kasi minsan OIS, minsan camera lang, ganyan. Sa design for me maganda naman, very eye-catching siya. Pero sana every parang tawag dito per series naman, iniba-iba naman nila kasi ang hirap i-differentiate. So yun lang naman when it comes to design and aesthetic ng Poco M8 5G. Pero yung ergonomics niya, the form factor itself, maganda dahil sobrang nipis niya. Ang maganda pa dito, curved display pa to, coming from the flat display ng Poco M7 Pro. So, nag-transition si Xiaomi and si Poco ngayon ng flat display sa mga mura nila na smartphone na 4G and 5G. And maganda yung ginawa nila. So, curved display for an entry-level 5G smartphone, for me, is a big advantage na itong smartphone na to. Lalo-lalo na AMOLED siya. Mataas ang resolution din, Full HD plus 1080p, 6.77 inches, 120Hz, at mataas yung nits of brightness na ito. Meron itong 3200 nits of brightness. Same na same din naman sa Note 15 series. Kaya pag nasa outdoor kayo, yes, nagamit ko rin Note 15 4G kanina dito sa resort. Solid, outdoor, direct sunlight. Kitang-kita ko pa rin yung screen niya. Ganong kalupit yung 3200 nits of brightness nitong Poco M8 5G kasi syempre meron ditong sunlight mode. So when it comes to display, bibigyan kayo nito ng premium viewing experience, watching movies, gaming, kasi ang AMOLED malaking tulong yan sa enhancement ng graphics ng nilalaro nyo. So dito nung naglaro ko ng ML, ng COC, talagang natutuwa yung mata ko kasi very very sharp and very vibrant yung display quality nitong Poco M8 5G. Nagulat ako sa processor. Yung processor nito is a Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 processor with 2.4 GHz and Adreno 718. Malakas. Na-handle niya ang WUA, na-handle niya ang Genshin sa matataas sa settings. Nung giname-test ko to, pasado to mga idol. So for me, when it comes sa processor for a price tag na below 10,000 pesos, very reasonable ang Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 processor. And hindi lang yung tineruan nila to ng napagandang RAM at ROM. So si Poco kilala ngayon yan sa pagiging generous when it comes sa RAM at ROM ng mga smartphones sila. So mataas sila magbigay, 8GB 256 and 8GB 512. Diba? So, meron kayong plenty of storage at plenty of RAM na magagamit pag naglalaro kayo. Hindi lang pag naglalaro, mga basic tasks, ganyan. Napakalaking tulong na merong malaking RAM at ROM sa isang smartphone. Camera performance, 50 megapixel siya compare sa Redmi Note 15 5G is 108 megapixels. The sad part is the secondary camera is useless. I don't know kung ano ba talaga purpose nun. Pero buti na lang nga sa Note 15 5G, the camera is useful kasi ultra wide camera siya. Dito sa Poco M8, wala. So, asahan nyo na lang magagamit nyo talaga dito is yung 50 megapixel main camera niya. Although the front facing camera is malaki or mataas, 20 megapixels. Maganda rin sa rear camera ng Poco M8 5G. It can support ng 4K video recording. In-display fingerprint scanner siya, dual stereo speakers pa mga idol. So, natry ko na dito, syempre speaker test, malakas din naman ang sound quality na mapoprovide nito. Buong-buo yung bass quality niya, kaya nung ni-speaker test ko siya sa aking full review, ang score ko dito nasa perfect 10 for the quality. Hindi ko pala nadagdag dito yung charging rate na ma-offer ng Poco M8 is 45 watt fast charging, kaya in less than 1 hour lang full charge na agad itong smartphone na to. Kaya yun, kunyari naglalaro kayo na low bat siya, kumain muna kayo or take a break ng ilang minuto, ayan, full charge naman na agad itong smartphone na to. So very convenient mag-charge, matagal pa siyang malobat.
So again mga ka-J-Vlog, yun yung mga top features for me ng Poco M8 5G. Kaya kung naghanap kayo ng mura at bagsak presyo na 5G device ngayong 2026, ito na magandang i-offer sa inyo. So out of the box, it is Android 15 with HyperOS 2. So syempre, knowing Poco and Xiaomi na update tong mga smartphones na to, matik map dito sa Android 16, no worries. Hintay-hintay lang kayo na magkakaroon to ng Android 16 with HyperOS 3. Asahan nyo na yan sa mga bagong labas sa smartphone ngayong January. Naka-Android 15 pa rin sila, pero naka-ready na yan sa Android 16. Ang maganda pa dito sa Poco, meron silang ilang taon na major OS update. Siguro ang tansya ko dito sa Poco M8, ma-update to Android 19 or Android 20. Longevity-wise, ayan, magagamit nyo naman ng napakatagal ang Poco M8 5G. So, saan pa kayo bibili ng mura neto? Dito lang sa ating product link. Kasi pag binili nyo to sa mall or sa mga offline stores, mahal talaga. SRP based po tayo. Syempre ako, gusto ko makatipid ng consumers natin. Kasi para maging sulit pa lalo yung hard-earned money nila. At no worries, official store po ni Poco. Diyan ko rin binili mismo yung Finiflex ko na smartphone. And lahat ng mga review units ko, binibili ko yan mga idol sa mga official store online. Kasi syempre, we need to be practical when buying devices, especially napakahirap kumita ng pera ngayon, di ba? Kaya ako, ginagawa ko lahat ng mga kaya ko i-review lahat ng smartphone para sa inyo para makakuha rin kayo ng mga gandang discount sa online.